Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Mga tugang, maray na aga po sa Endogabos Giraray. Welcome po sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Saro na naman pong episode ang sa inuman tabayanan mo niyan na aldaw na ini. Saro pong feature niya tungo niyan ang hali po sa probinsya kan Masbate. So last episode sa inupong nantabayanan sa tuyang featured story hali po sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya po niya na pag-aaga, mga tugang, makakasabay ta ang mga opisyalis kang DAR sa probinsya nin Masbate. Asin po ako sa inyo makakaibangon yan. Ako po si Henry Maceda. Dito po sa inyong programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ang sa tuya pong bisita, mga tugang, siya po nagtapos sa iyang kolehiyo sa University of Visayas sa kursong Bachelor of Science in Commerce, Major in Accounting kang 1984. Bilang parte kan sa iyang padagos ng pagrambong kan edukasyon, nag-aadal po siya sa Masbate Colleges para sa Bachelor of Laws kang 1999, asin po natapos sa taon 2003. Sa kaparehong taon, nakuha niya po ang sa iyang master's degree sa Public Administration sa University of Northeastern Philippines, asin po sa Osmeña Colleges. Nagpuon po ang sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Assistant Statistician kang 1989. Siringman, sa tabang o kaya sa tulong dekadang pagserbe, naging makulupon sa iyang karera hanggang magdoko bilang Provincial Chief Administrative Officer kan taon 2022 hasta sa presente. Bunga po kan sa iyang dedikasyon sa asin pagmakulog sa serbisyo publiko, na-designar po siya bilang OIC, Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan DAR Masbate, kaining Abril sa presenteng taon. Kaya po mga kaagraryo, ang satuya pong makakaibahan sa rong modelo sa pagiging leader asin pagserbi si OIC Parpo 1 Roberto Esquilio. Magandang umaga po, Kaagraryong Bert. Maganda ding umaga, Kaagraryong Henry, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, maraming salamat po. At saka ang ating pong ERB ngayon na nabisita natin, taga-barangay Tagbon, Milagros, Masbate. Member po siya ng Tagbon, Hamurawon Agrarian Reform Community, Dominador Saplaran. Cho Doming, Kaagraryong Doming, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Kaagraryong Henry. Magandang umaga sa mga tagapakinig na Kaagraryo. Salamat po. Apo, thank you so much. Okay, simulan ko po kay Parpo ang aking tanong ngayong umaga kasi noong nakaraang episode po ng Masbate, Kaagraryong Bert, natalakay po namin ang programang ibinigay ng DAR sa kanilang mga beneficiaryo. Isa po dito yung nabanggit ay ang programang ARB-DSP. Mari po bang muli nating ipaalam ang programang DSP sa ARB-DSP sa ating mga taga-sabaybay? Ang programa po ng ARB-DSP, ang ibig sabihin po nito ay Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Ito po ay national na programa isa sa tatlong malalaking pillar program ng DAR at sa baba sa level ng Department of Agrarian Reform Provincial Office, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program ay iniimplementar o binibigay natin sa ating mga magsasakang agraryo na nabigyan na po ng mga titulo sa lupa para po sa patuloy na pagtulong sa kanila at pag-asenso ng kanilang hanap buhay bilang mga magsasaka. Opo. Ito po ay sa iniimplementa sa provincial level sa tatlong aspect. Opo. Ang social infrastructure building na kung saan ino-organize ang mga agrarian reform beneficiaries para maging organisasyon, Opo. para lumakas ang kapakanan nila para sa pagpatakbo ng kanilang organization at magkaroon sila ng legal na
personalidad. Ang susunod dito ay ang EDES or ang Enterprise Development and Economic Support Program na kung saan malakas na ang level ng edukasyon at kakayahan ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Opo. Hinikayat natin silang maging agrarian reform cooperatives para dito may pasok na natin yung mga financial support, yung mga mas matataas na level ng off-farm projects na kung saan naghihintay na lang sila ng pag-ani, yung idle time nila ay magagamit nila sa food processing, sa farm business school or pag-market ng mga products nila Opo. at iba pa. At yung pangatlo, ito yung tinatawag nating Climate Resilient Farm Productivity Support Program or Opo. CRF na kung saan dito binibigyan natin ng free farm tools ang ating mga farmers at mga post-harvest facilities at mga traktora para mas lumago ang hanap buhay nila sa agrikultura sa modernong pamamaraan. Opo. Mabigyan mo kami ng example ng produkto na naging resulta po ng inyong inisyatibo, Kaagraryong Bert. Ang produkto ng mga Halimbawa. pinapaprocess na mga Opo. pagkain, marami na po kasi maraming mga ginagawa doong mga banana chips processing, mga peanut brittle at kung ano-ano pang mga local products na surplus Wow. sa market. Okay. Paano po nakakatulong ang programang ito sa buhay ng mga ARBs natin? Itong programa po ito, malaki ang tulong nito sa mga agrarian reform beneficiaries natin, lalo na yung mga nabigyan na nga ng lupa, na kung saan ang pag-unlad ng mga agrarian reform beneficiaries ay hindi pa isa-isa. Ayun. Kung hindi, umuunlad sila na isang malaking grupo at walang napapag-iwanan. Opo. Ang una po kasi nito, yung lahat ng mga nabigyan ng mga lupa sa Department of Agrarian Reform at ngayon meron tayong bagong program, yung Support to Parcelization of Land for Individual Titling na kung saan yung mga malalaking lupain ay pinaghati-hati na natin sa mga ARBs na binibigyan natin sila ng individual title at pinapasali na natin sila dito sa mga agrarian reform beneficiaries at kooperatiba para hindi sila mapag-iwanan. Opo. Sa katunayan, sa taong 2022 hanggang 2025, ang Department of Agrarian Reform Masbate ay nakapag-distribute under the split program ng 4,349 hectares sa 2,088 na agrarian reform beneficiaries. Opo. So itong mga 2,888 beneficiaries na ito, pinapa-integrate na natin ito doon sa mga existing cooperatives and organizations para sabay-sabay ang pag-unlad at walang maiwan. Opo. Kanina po, sir, nabanggit na napakinggan po ko po sa inyo, nabanggit nyo ang kooperatiba para makatanggap ng proyekto mula po sa DAR. Maliban po sa mga binibigay ng departamento, paano nyo po nasisiguro na patuloy po nating naantabayanan at nasusuportahan po ang ating mga ARBOs o ARBOs at saka ARBs? Okay. Sa larangan po ng mga ARBOs natin, Agrarian Reform Beneficiaries Organization at mga cooperatives, meron po tayong nakatalagang mga development facilitators na sila yung palaging nakipag-meet, nakikipag-mingle doon sa mga agrarian reform beneficiaries at ginaguide po sila kung paano na yung mga natutunan na nila, hindi nila dapat nang makalimutan at bagkus baka alam pa sila ng mga bagong pagsimula, lalo na sa financial na aspeto ng kooperatiba. Ayun, okay. Ano po bang mga naging major accomplishments ng ngayong taon sa ilalim ng ARB-DSP, Kaagraryong Bert? Ang major na accomplishment sa ngayong taon ay ang partnership to against poverty and hunger na sinimulan sa Masbate noong 2023 na kung saan dinaluhan ito ng buting Secretary Conrado Estrella III in April 2023 na dito nagsimula yung tinatawag nating agraryo merkado na kung saan nagkaroon ng market link ang mga agrarian reform beneficiaries natin sa Masbate. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ibenta ng direkta yung mga produkto nila sa mga mamimili na hindi dumadamaan sa mga middle traders, middleman. So, dito nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement or MOA sa Philippine National Police na kung saan nagkaroon din tayo ng market outlet doon sa Camp Boni Serrano. At meron pa tayong mga memorandum of agreement sa BGMP at sa MMG Hospital na kung saan direkta nilang dinideliver yung product nila. Sa ganitong paraan, nakakabenta ng mas malaki ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Then yung bago ngayon na first in the Philippines in the Department of Agrarian Reform,
Nagpatayo na po tayo ng laboratory building ng banana tissue culture na kung saan itong lakatan banana tissue ay papadamihin doon para maipamigay sa mga magsasaka para lumaki ang lawak ng mapagtamnan ng banana or lakatan banana sa Masbate. At ito po ngayon ay patuloy na pong inayos yung laboratory ng banana tissue. Yeah. At pero doon nagkaroon po ng award ang Masbate or Provincial Office of Masbate under the PBD. Noong 2024, 3 ang naging award ng Darpo Masbate. Naging second highest in sales from PNP. Ito yung sa agrarian merkado natin. At naging highest sales in Region 5 and second highest sale in DAR sa buong Pilipinas. In 2023, mas may nauna tayong award doon, yung Most Outstanding Provincial Office in Partnership Against Hunger and Poverty in 2023. Ayun. Alin po dito, Agrarian Bert, yung national award na na-recognize po kayo? Yung national award dito po yung second highest sales from PNP, yung second highest sales from DAR Philippines and highest sales in Region 5. Ayun. So meaning may local at national recognition Opo, ang tatlo ginagawa po po ng yung DAR doon sa lalawigan ng Masbate. Opo. Ayun. Okay. Sige po. Tawagan ko ngayon, tausapin natin ngayon si Kaagraryong Dominador Saplaran. Babalikan kita mamaya, Kaagraryong Bert. Okay. Si Kaagraryong Dominador Saplaran, siya po taga-barangay Tagbon, Milagros, Masbate, at saka-member po ng Tagbon, Hamurawon, Agrarian Reform Community. Kaagraryong Dominador, magandang umaga po sa inyo. Pwede bang magpakilala kayo sa ating mga kaagraryong nakikinig ngayon at maaari nyo po bang mas ipakilala po ang inyong sarili sa ating mga taga-subaybay? Go ahead po. Maraming salamat po, Kaagraryong Henry. Salamat sa binigyan mo ako ng makapag sa kwento ng narakaranasan namin dito sa aming agrarian beneficiary. Ako po si Dominador Saplaran, isa pong miyembro ng Agrarian Beneficiaries Organization, may asawa at 5 anak. At ako po ay miyembro ng Agrarian Reform Farmers Cooperative at ako po ay nakatira sa Tagbon, Milagros, Masbate. Okay. Ilang taon na po kayong naging magsasaka po, Kaagraryong Doming? Sa pagsasaka po, maliit pa ako na bata, yung kinabubuhay na namin ay pagsasaka. Kunti po yung kinikita ng aking ama bilang pang-araw-araw na gastusin bilang driver sa highway. 4 na piso lang po ang kanyang arawang kita. So kulang na kulang po para matustusan ang pangangailangan na aming pamilya. So hindi po kami humiwalay sa pagsasaka dahil ito ay nakakadagdag sa aming hapagkainan na pagkain. At ang sobra po, yung income na na-generate dito ay ipinagpapaaral naman sa aking mga kapatid at kasama na po ako doon. Ngunit dahil po sa kahirapan, nang mag-college po kami, sabay-sabay kaming 3, lalong hindi na kayang tustusan kami. So ako po ay self-supporting student. Pumasok po ako bilang tax clerk sa Provincial Treasurer's Office. 4 na pisos rin ang aming kita sa isang araw bilang casual. Naka-charge pa yung payroll ko sa balod. Tapos naging magtagal makatapos ako sa high school at nag-college na ako. Ako po ay pumasok sa National Irrigation Administration bilang isang member ng survey team. After a year, dumating po ang Farm Systems Development Corporation. Nag-apply po ako at naging maswerte po at isa ko sa napili doon sa 3 sa mahigit 180 na aplikante. So dahil po doon, ako po ay nag-training. At pagkatapos, yung nag-recruit sa amin po ay umalis po ng Maynila na hindi sinasabi kung sino sa amin ang makakasama sa training sa Manila. So, ang ginawa ko po,
Ako hindi ako nakalusot, ay nag-apply po ako bilang guro sa okay. Aroroy High School. Okay. So, dapat by Monday noon ay magre-report na ako kasi may advice na ako to proceed Opo. sa Aroroy High. Noong Sabado na, kinabukasan, Sabado, dumating din po yung notice na ako ay mag-training sa FSD sa Maynila. Pinadala na ang ticket saka allowances namin. So, in pursuit doon sa aking na gustuhan nung maliit pa ako sa pagsasaka, Opo. hindi ko po tinanggap yung pagtuturo. Sa halip ay nag-training po ako sa Farm Systems Development Corporation. Na kung saan po, natuto po ako doon sa production ng mga palay at sa pag-organisa ng mga Irrigators Association. So, pagkatapos marami pa po akong napuntahang ahensya ng gobyerno. Oho. Pasok po ako sa balod bilang administrative officer ng hospital. Opo. At may bakante po doong lote na hindi sinasaka ay akin po yung nirentahan at habang nagtatrabaho ako, nagsasaka pa rin po ako. Wow. Ganon din po nang nalipat ako ng Masbate sa Register of Deeds ay nagsasaka pa rin kami doon sa may bato, sa Milagros. Talaga? Nagre-renta pa rin ako, nagpupunta pag Sabado at Linggo. At nung kinuha po ako ulit ng municipal mayor sa Balod, binalik ako doon at kinuha ko bilang municipal budget officer. At doon po, nagpatuloy pa rin yung pagsasaka ko. Ang dami kasing nakatiwangwang doon na mga bukid. So doon ko po nakilala si Parpo Mading, na isa palang maro noon. At isa po ako sa nakatulong sa kanya para maiayos yung irrigation association doon na matanggap yon at magamit nila. At pati financial po na pangangailangan ay ang balod ay tumulong kasi sa pamagitan ng kanyang request sa aming butihing municipal mayor. Opo. At ako po ay nagtrabaho doon hanggang 2012. At nag-retire na po ako. Wow. Oo. Talagang ikaw pala, magsasaka ka since birth. Opo. Hanggang nagtatrabaho ka, Nagsasaka hilig mo pa. talagang magsasaka. Ano po naka-inspire sa inyo pat ginagawa nyo yan? Isang bagay lang po yung nasa dugo at ugat mo na po yung Tama. pagsasaka. Hinahanap-hanap mo po yun. Yes, Hindi yes. ka pwedeng Oo. kasi kinaumagahan kailangan yung bango ng palay. Oo. Kaya isa-isa yun Kung ano yung nakasanayan mo, yun talagang Opo. hinahanap mo, ano? Opo. Yan. Okay, maganda pong kwento yan. Okay, nakikita ka po, may hawak kang titulo, Kagraryong Doming. At titulo po niya ng lupang hawak na hawak po ninyo ngayon? Titulo po yan ng lupa. Opo. Yan. Ayan pong hawak nyo ngayon. Kailan nyo po ba natanggap yan at gaano po katagal bago nyo yan nakamtan? Mahabang istorya po. Sige po, ikwento nyo sa amin. Ikwento nyo po. Natanggap po namin itong Yan, titulo Opo. just recently, June 23. Ngayon lang? Last year, Sa Naga City po. 2023? Sa Naga City. Oo, Opo. okay. So, Sige. mahigit 12 taon po Wow. bago namin nakamtan itong Oo. titulo na hawak-hawak ko ngayon. Oh, okay. So, anong kanyo ngayon? Ano ang naramdaman nyo na may titulo na po kayong hawak? After so many years na nagsasaka ka, nagkaroon ka rin ng titulo? Napakasaya po. Hindi lang ako, kundi yung mga kasamahan ko. Kasi halo 350 plus po kaming sabay-sabay na tumanggap ng titulo. At yung mga agam-agam po namin sa buhay na pag kinabukasan, baka merong nagkiklaim na uli, pinapaalis kami, ay nawala po lahat. Yung mga stress, pag-iisip na baka bukas hindi na sa iyo yung mga tinanim mo. Opo. So ngayon po, nagkaroon Sarili ng mo na. kapayapaan at saka kalayaan na magpatuloy uli sa pagtatawa. Dahil itong titulo na ito, masasabi kong akin na talaga ito. Ayun. Okay. I-follow up ko lang ha. Na-inspire ka sa agad yun. Opo. Sabi mo, 12 years kang nagsasaka? 12 years bago mo nakamtan ang kwa na yan? Opo. 12 years 12 years. Matsaga kang naghintay Mahigit. 12 years. Maganda pala pang tsatsaga, no? At saka naghihintay. Alright. Ito po. Napag-alaman po namin na kayo po pala ay kasalukuyang Vice Chairman ng Tagbon Agrarian Reform Cooperative. No? Sa inyong pamamalakad, paano po natin nasisiguro na maayos ang samahan ng inyong mga organisasyon at paano po ninyo isinasaalang-alang ang kapakanan ng inyong bawat miyembro po, Kagraryong Opo. Doming? Maganda po.
Kasi noong halos 3 lang yung pwede kong sabihin dyan kung paano po natin maiayos yung pamamalakad. Opo. Una po, openness. Wow. Dapat open ka sa lahat ng mga miyembro, sa lahat ng mga gagawin para yung makuha mo yung pagkakaisa, yung pagtulong nila. Pangalawa po, yung tinatawag nating transparent sa lahat ng mga transaction, maging pera man yun, pagre-renta, dapat pinapaalam natin sa ating mga kasamahan. Opo. At pang-apat po, kailangan meron po tayong disiplina at respeto sa kapwa. Yun, okay. Alam po namin na mula pala sa pagbuo ng inyong organisasyon hanggang sa maging kooperatiba, Agrariong Doming, nariyan po sa inyong DAR. Pwede nyo po bang ipaalam ang iba pang mga suportang serbisyo na naipaabot sa inyo ng DAR at paano po ito naging malaking tulong lalo na sa inyong samahan po? Opo. Napakarami pong tulong ang ipinaabot sa amin ng DAR, Masbate. Opo. At malaki pong bagay ito na kami po ay naging kooperatiba dahil natanggap po namin yung mga assistance simula sa institutional. Pag sinabi po natin institutional, tinuturuan kami nila Opo. na matuto ng tamang pamamalakad, pamamaraan, kung paano gawin ang isang bagay na bilang magsasaka at Opo. makasunod tayo sa kanilang mga panuntunan. Sa pangalawa po, pwedeng tawagin natin yung agricultural at saka agricultural productivity. Kami po ay nakakatanggap ng mga tulong. Tinuturuan po kami kung paano yung tamang pagbungkal ng lupa. Binigyan kami tinuruan kami doon sa Farmer Business School na kung saan po kami ay nagkaroon ng tinatawag na black farming, kung ano ang nararapat na itanim doon. At meron po kaming mga seedlings at saka fertilizer na natanggap sa kanila. Opo. Upang patuloy na maiayos ang aming pananim, maturuan kami ng tamang kultura sa pagtatanim ng mais at saka palay at saka yung mga variety na tulad ng kasabat, kamote. At pangatlo po ay yung technical. Tinuruan po kami kung paano gamitin yung mga machineries na ibinigay sa amin, paano ang pag-care, paano ang pag-aayos, mga simpleng para hindi na kami gumastos, at saka tinuruan kami kung paano mag-operate. Meron din po kaming mga projects maliban doon na ibinigay sa pamamagitan ng coordination ng DAR at saka ng local government unit. Kami po ay nagkaroon ng training sa TISDA sa organic farming. Natuto po kayong gumawa ng fertilizer at saka yung mga gulay kung paano alagaan ng mga organic yung gagamitin at saka yung mga pagpapalaki ng mga baboy at saka manok. At tinuruan din po kami na kung paano po yung paggawa ng peanut brittle na aming namang ibinibenta doon sa DTI. Opo. At saka yung gulayan sa agraryo. Iyon. Na kung saan po yung produkto namin ay dinadala namin sa Masbate Agraryo Merkado. Kasi isa po yung paraan para yung mga magsasaka natin ay hindi malulugi doon sa mga mga negosyante na halos binababa ang presyo, nalulugi ang ating mga magsasaka. Opo. So doon po kumikita kami ng extra at nakakapag-save, kumikita pa rin ang kooperatiba namin. Opo. Meron po kami binigay sila yung banana tissue culture, kung saan po maswerte po kami na nandoon yun inilagay kasi malaking bagay yon. Tayo lang po yung may banana tissue culture na lakatan sa buong Region 5 siguro o baka sa ibang region pa. Yes. Malaking tulong po ito pag nagkataon na mag-operationalize dito. Opo. Okay. At ako po ay meron po kaming tinatawag na auction market in line with the ng government ng LGU Milagros Opo. sa pamamagitan po ng agrarian reform. Iyan. Okay. Yun po ang mga benepisyo ng mga bagay na binigay sa amin. Opo, okay. Nabalitaan po namin na sa kasalukuyan pala, kayo ang Provincial Agrarian Reform Coordinating Committees o Opo. PARCOM, Chairman. Opo. Ano po ang mahalagang papel na ginagampanan po ng isang PARCOM, Chairman? Malaki po ang halaga nito. Una,
very ano po ito, challenging sa akin parte at saka marami po kami, 8 at kami ang member ng Parcom at kami po ay binigyan ng mandato na kami po yung mag-monitor at mag-coordinate sa mga projects, programs, at saka mga activities ng agrarian reform sa Masbate. At yung tinitingnan din namin kung yung mga recipient, ayos yung pagtanggap na, ginagawa yung mga tugon sa amin at kung paano gamitin yung mga suporta sa amin. At kami po ay tinuruan din nilang kami po ay nagko-coordinate kung ano yung pagkukulang sa field. Dinadala po namin sa probinsya at kino-coordinate ko para lalo po naming mapag-ayos ang serbisyo ng Dharma Masbate sa aming mga ka-agraryo para po kaming link sa between the government sa DAR at saka sa mga magsasaka. Opo. Sa ganun pong responsibilidad po, Karayong Doming, ano po ang inyong naging inspirasyon upang ipagpatuloy ang tapat na pagsiservisyo sa inyong organisasyon o sa inyo pong asosasyon? Masasabi ko po sa tatlong salita po, ang pagsiservisyo po ay isang bagay mahirap gawin. Pero kung wala ka pong tinatawag na talagang masasabi natin Yeah. Pero isang bagay lang po ang gusto kong ipaabot na ang pagserbisyo po ay isang bagay na dapat lahat ay matuto, Opo. maging matapat at gawin ang pwedeng gawin. At yun ang gusto kong maiiwan, yung parang ligasiya na matatandaan nila yung mga bagay na ginawa ko para sa kanila. Opo. Sige. Maraming salamat po, Kagraryong Dominador Saplaran. Sa ngayon po, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga nakikinig, lalo na sa mga kapwa nyo farmers at sa mga nanonood po ngayon sa ating DCGB Facebook page at saka po sa DCGB YouTube channel? Go ahead po. Una-una po, nagpapasalamat ako sa ating mahal na presidente, kay BBM, dahil talaga pong masigasig siya na isulong itong agraryo sa mga magsasaka na matagal na panahon bago ito nagkaroon ng kaganapan at katuparan. At sa ating mahal na at mabait na sekretaryo, si Secretary Conrad Estrella III, sa kanyang pagpupursige na maipaabot sa mga probinsya. At sa ating mga kapwa kaagraryo, nagpapasalamat din ako sa inyo, sa iyong tulong. At patuloy po tayo na panindigan natin itong challenge sa atin. Ito ay para rin sa ating kabutihan. Magkaroon tayo ng 3 beses na pagkain sa ating hapagkainan at makaroon tayo ng marami pang income para ang ating mga anak ay magkaroon ng mabuting kinabukasan. Iyon. Opo. Thank you, Kagraryong Doming. Ngayon po, ang mensahe naman ni Kagraryong Norberto Esquilio, ang OIC Provincial Agrarian Program Officer po na 1 ng DAR Masbate. Go ahead po, Kagraryong Bert. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa ating buting Pangulo, si BBM, at si Secretary Conrado Estrella III sa patuloy na pinupunduhan ang reformang agraryo. At nagpapasalamat din po ako sa Regional Director natin dito sa Region 5 sa Department of Agrarian Reform, si RD Ruben Tudor Sindak at sa lahat ng mga kasamahan sa Department of Agrarian Reform, sa buong Region 5, sa lahat ng provinces at sa lahat ng mga magsasaka at mga agrarian reform beneficiaries sa patuloy na sumusuporta sa programang agraryo. Sulong Agraryo! Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay
lang sa inyo pong nadangogan sa na naman na edisyon kan sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Abangan po sa masunod na episode giraray kan sa tuyang programa digdi po sa estasyon kang DCGB. Ini po ang sa inyong nakaibahan ngunyan pong aldaw. Deng iba, ang lalaking hindi inuumaga. Ako po si Henry Mazeda, Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.